Wanderer, my life wonders, and human beings out there. This is Ella and welcome to my Skin Wanderer and More channel. And today, we will wonder some of the random questions from my video about the return refund item on Shopee. Meron po tayong mga questions after natin mai-upload at mai-share sa inyo yung experience natin sa pag-return and refund ng item natin, ng wrong item na pinadala sa atin ni seller na in-order natin on Shopee. So, meron tayong question from @gonojaril 4265. Sabi niya, napindot ko po ang self-arrange. Pwede po ba kahit self-arrange na pindot, pwede po bang i-drop off sa nearest JNT drop-off station? And then, yung follow-up question niya is, then yung nalagay kong picture po sa shipment proof is yung screenshot ng waybill return. Pwede po ba yun na mali kasi? So, yung una po muna yung sasagutin natin, which is napindot niya daw yung self-arrange. Pwede daw ba na kahit self-arrange ang napindot niya, ida-drop off niya pa din sa nearest JNT station. So, ayun nga po yung nangyari sa atin dito sa return refund natin. Ayun yung na-experience natin dun sa video, diba? Nagkamali tayo ng pindot, ang pinili natin is yung self-arrange. So, nung nag-self-arrange po tayo, saka ko lang nalaman na meron naman palang nearest JNT naman pala sa location ko. So, doon ko pa rin po ipinadala yung wrong item. So, pwede po na kahit nag-self-arrange tayo, JNT pa rin po natin ipapadala. So, ayun na nga. So, yung follow-up question niya ay, then yung nalagay kong picture sa shipment proof is screenshot ng waybill. Pwede daw ba yon? So, pwede naman po yon as long as hindi na po hihingi pa si seller ng iba pang proof ng return ninyo na na-ship nyo na po yung return item sa kanila. Ayun po. So, pwede po yun. Next question ni ma'am. Sa kanya pa rin pala. So, may follow-up question pala siya. Saan po ba makukuha yung return waybill? Tapos, ang next question niya ulit ay, need po ba na hintayin accept ni seller para magbigay yung return waybill bago i-drop off? Yung una po muna na tanong niya na, saan po ba makukuha yung return waybill? So, ayun po, makukuha po ang return waybill natin doon sa mismong Shopee process po. Nasa step po ni Shopee yan. So, after po natin makapag-request kay seller ng return refund natin and in-accept niya po na pwede mo po return yung item sa kanya at i-refund niya, doon po sa next step po natin na nasa video din po, sa first video din po, ando doon din po yun kung paano makukuha yung return waybill na yan. So, ayun na nga, doon tayo sa sunod na question niya. Sabi niya, need po ba na hintayin accept ni seller para mabigay yung return waybill bago i-drop off? Opo, ayun. Nasagot na din po doon sa question niya ng una, yes. Yes po, kailangan po natin hintayin na ina-accept po ni seller yung ating request na for return and refund. So, ayun po. Doon po natin makukuha yung return waybill na yon. After po i-accept ni seller yung ating request for return and refund. So, next question. From @Christina Plantita 8884. Sabi niya, what if wala po printer kasi nakiusap yung seller na return refund daw po yung maling item na pinadala sa akin? So, ayun nga po, Madam Christina Plantita, 8884, meron naman po tayong mga malalapit na printer shop po. Yung sa akin po kasi, wala akong masyadong alam na computer shop dito na pwedeng magpa-print din. So, naghanap po ako sa sa public market po ako na nakahanap ng pwedeng pagpa-printan nung waybill natin, return waybill natin. And sa mga cellphone store ko po nahanap. So, meron naman po siguro tayong mga malalapit dyan na computer shop. Ayun po. So, pwede po tayo doon magpa-print kung may nakalagay naman po sa kanilang signage na nagpiprint po sila. So, next question nga po tayo from ICT2
underscore Plementara Patrick B .a39. So, ayun na nga po. Ang sabi niya po ay, hi, ask ko lang na kahit ba hindi fully verified, yung Shopee Pay ay mapupunta pa din yung pera? Yes po. The answer is yes. So, mapupunta pa rin nga po sa ating Shopee Pay yung nirefund po natin na pera from seller. Kahit hindi po tayo fully verified pa doon sa ating account sa Shopee, yes po. The answer is yes. So, next question po tayo. So, yung next question ay from at John Rick de Guzman 9609. Sabi niya, ask ko lang if may bayad ba kapag drop off sa JNT? Based po sa aking na-experience, sabi po sa atin ng personnel from JNT, hindi naman po natin kailangang bayaran yung shipping fee or anything na pwedeng ma-charge kapag magsasoli po tayo ng item. So, si seller daw po ang magbabayad ng lahat ng yon. So, ayun na nga po, wala po tayong babayaran kapag nag-return po tayo ng item unless meron po kayong pinag-usapan ni seller na pagre-returnan natin ng item na kayo po ang sasagot ng shipping fee. So, ayun na nga po. So, next question na po tayo from at noname-IY1IV. Sabi niya po ay, hello po, tanong ko lang po, pagpunta niyo po ba kay JNT para mag-return ng item, bibigyan ka po ba nila ng new packaging? Thank you. So, ang answer po ay, yes po. Sagot po ng JNT yung new packaging po natin kapag nag-return po tayo ng item. So, wala rin pong bayad yung new packaging na yon. Pusa po nila yung ibibigay. So, ayun na nga po. Last question from at Christine2980. Tanong niya ay, paano kung nag-raise ng dispute si seller, ano po ang dapat kong gawin? So, ayun na nga po, pag nag-raise po ng dispute si seller, dapat po kasi tayo ay bumasa sa rules and regulation po ni Shopee. So, pag nag-request naman po tayo ng return and refund kay seller, meron po kasing rules si Shopee na kailangan po natin ng valid reason kung bakit natin isinusole yung item. And then, next po doon, hihingian po tayo ng proof kung totoo po ba yung dahilan natin, maipapakita po ba natin doon sa proof na yon, which is, yung proof po na hihingiin ni Shopee sa atin is yung video po ng item na in-order natin. Before natin i-open yung item natin, dapat nakikita sa video yung information ni seller and yung information natin and yung mismong information ng item natin na in-order. And then, maybe, hindi na po kailangan ng pictures kung meron naman tayong full video ng item natin pagkadating habang ino-open natin at pinapakita natin yung nirereklamo natin doon sa item kung bakit natin gustong isole. So, ayun na nga po, kapag malinaw po lahat yon, I think si Shopee din naman po ang mag-accept ng request natin kasi hindi naman po hihingi si Shopee based sa rules and regulations niya ng proof from the customer kung bakit natin isinusole. So, ayun na nga po, diba? So, babase po ang lahat sa rules and regulations ni Shopee. So, kahit paano pa mag-raise yung conversation ninyo with the seller, kung naipakita naman po natin yung proof natin and nailagay naman po natin or na-state natin, nasagot natin kung bakit natin isinusoli yung item nila, ibabalik naman po ni seller kung ano yung gusto nating i-refund. Okay, so, ayun na nga po. May mga questions po tayo na hindi na natin sinali, pero I hope na sagot po ng video na ito ang lahat po ng questions na meron. So, ayun na nga. Skin Wonder, Malifonders, and human beings out there, I hope this video answered all of your random questions on my first video regarding the Shopee return and refund. So, ayun na nga. See you on the next Wondering Babush. And before I forget, I just want to say thank you to all of my subscribers and to all of those who haven't subscribed yet. What are you still doing there? Subscribe now. And thanks for watching. And please feel free to comment down below and please hit like and subscribe if you like more contents, more videos like this. So, ayun na nga. Babush, 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 push, push.